Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating lahat. So, ngayon guys, wag nyo na lang pansinin ang aking malaking braso dahil medyo tumataba talaga ako or ang laki talaga ng itinaba ko ngayon. So, ngayon mga kasari is mag-share ako sa inyo guys ng mabisang diskarte para maging successful ang ating sari-sari store business. So, ito guys, hindi ako expert dito. Ito ay based lang sa sarili kong experience. So, ito yung aking mga i-share sa inyo. So, number 1 guys na mabisang diskarte na ginawa ko para maging successful yung aking sari-sari store business. By the way, going 7 years na po ang aking sari-sari store. Ngayon pong last week ng October. Yes po mga kasari, 7 taon na po yung tindahan natin. So, tingin ko naman, ay pwede na akong mag-share sa inyo. Tingin ko naman nagtagumpay ako, naging successful ako sa aking pagtitindahan. So, number 1 guys is maging matatag sa anumang kakaharapin in terms sa customer or sa pera. So, kailangan natin mga kasari ang maging matatag sa lahat ng aspeto, sa lahat ng ating kakaharapin. Dahil akala ng iba talaga is napakadaling magtindahan. Pero hindi nila alam, mahirap din magtindahan. Lahat naman ng trabaho, mga kasari, lahat ng ginagawa natin ay mahirap. Basta, okay lang yan. Basta, pinaghihirapan natin ng isang bagay, okay lang yan. At wala tayong sinasagasaan na tao, wala tayong tinatapakan na tao. So, ang pagiging matatag, mga kasari, in terms sa customer, kasi 'di ba mga kasari, iba-iba naman yung ugali ng customer na nakakaharap natin. Minsan, mababad trip tayo, may inis tayo, magagalit tayo, lahat ng emosyon mararanasan natin sa pagtitinda sa ating sari-sari store. So, may customer na mabait, may customer na siga, may customer na mayabang, may customer na mainipin, may customer na gusto, inuuna sila kahit hindi naman sila ang nauna. So, ang dami nating maanong ugali ng customer. Kaya kailangan talaga nating maging matatag, habaan ng pasensya para maging successful tayo. Kasi kung wala tayong ganong mga guys, hindi tayo matatag, madali tayong susuko sa pagtitindahan. Yun lang ang kailangan natin Isa rin yun guys, yung pagiging matatag natin. And in terms naman sa pera, ayan, madaming nasisirang relasyon dahil sa pera. Parang ang dilim. Wait lang guys, may aayusin lang ako dito sa cellphone. Pagdating naman sa pera mga kasari, ayun, mahirap talaga. Kailangan din natin ng maging mabusisi pagdating sa pera ng tindahan, kasi kapag hindi tayo naging mabusisi at mapagmatsyag sa pera ng tindahan, walang mangyayari kasi pera ang tumatakbo dito sa sari-sari store natin, 'di ba? Hindi tayo makakapamili kung walang pera, hindi tayo makakapagbayad ng orders natin, mga deliveries kung wala tayong pera. Kaya kailangan din talaga natin na pagtuunan niya ng pansin. So, kailangan nating maging matatag sa anumang kakaharapin natin yan. So, yun guys yung una. Pangalawa, ito, hindi ito mawawala talaga sa lahat, ang pagiging masipag natin at matyaga bilang isang tindera or sari-sari store owner. So, kanina lamang guys, napagtanto ko, habang nagtataas ako nito ng trapal sa harap, naisip ko guys, biglang pumasok lang sa isip ko na ang sipag ko pala talaga. Hindi guys inaano ko guys pinupuri ko yung sarili ko. Kasi guys, kung hindi naman ako masipag, hindi nakasuporta si partner sa akin, kapag may ubos na dito, hindi ako mamimili. Kasi tamad ako, 'di ba? Pero kung masipag ka, 'di ba? Wait lang guys. So, ayun nga mga kasari, hindi ako yung tamad. Parang ine-example ko lang yon. Kung tamad ka, is walang mangyayari sa sari-sari store mo. So, wait lang guys. May nakatingin. May tao sa harap. Lagay tayo ng Vicks. Ito yung pamparelax ko guys Yung mga menthol. Inhaler, Vicks. Ayan, kapag inaantok, pampagising. So, ayun nga. Sipag at tiyaga. Ayan, dapat hindi yan mawala. At ayun nga yung napagtanto ko guys kanina habang nagtataas ako ng trapal. Malayo na rin pala talaga yung narating ko sa aking sari-sari store business. Kaya guys, biglang pumasok sa isip ko na mag-vlog kaya ako ng mga ginawa kong diskarte
Kaya naging successful yung ating, i-claim natin yan mga kasari na naging successful kasi 7 years na, mahirap makamit yung ganon kahabang panahon sa pagtitindahan. So marami na tayong mga pinagdaanan na pagsubok. So problema, yan. Pero andito pa rin tayo. Kaya guys, naano ko sa sarili ko na i-claim natin yan yung naging successful yung sari-sari store natin. From the beginning naman na nag-start tayo sa kakarampot na puhunan. So kung meron pa rin nakakapanood sa akin ngayon na naumpisahan yung vlog ko since nung nagsimula ako, malalaman nila kung gaano na nagkaroon ng improvement yung sari-sari store ko. So, pangatlo mga kasari, mahal mo ang pagtitinda, mahal mo yung sari-sari store mo, at pinapahalagahan mo yung mga customer mo. Yun guys, para maging successful yung sari-sari store mo, syempre dapat mahal mo yung ginagawa mo. 'Di ba? Kung hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, hindi ko naman diyan mag-exert ng effort, 'di ba? Mag-exert ka ng effort kasi yung sari-sari store mo is nakakatulong din sa'yo para ma-provide yung mga pangangailangan mo. So, kung ano yung pagmamahal mo sa sarili mo, pagmamahal mo sa partner mo, ganun din dapat yung pagmamahal mo sa negosyo mo. Kasi kung walang negosyo, hindi ako guys naniniwala na mabubuhay tayo ng pagmamahal. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng pera para mabuhay. 'Di ba? Paano tayo makakakain kung wala tayong pera? Kaya dapat pahalagahan natin yung mga tatlong sinabi ko na yan. Mahal natin yung ginagawa natin, mahal natin yung sari-sari store natin, mahal natin yung mga customer natin, pinapahalagahan natin sila. So yun guys, yung pangatlong katangian ng isang sari-sari store owner na dapat meron ka para maging successful ka, dapat mahal mo or pinapahalagahan mo yung mga customer mo, yung mga araw-araw na bumibili sa'yo. Yun guys. So pang-apat, mag-record, mag-observe, mag-check. Sa pagre-record, napakahalaga niyan mga kasari. Pagre-record ng sales, pagre-record ng expenses, para alam mo kung magkano yung kinikita mo sa sari-sari store. Pabili nga po kami. Ilan? Dalawa po. Ayan. Nagtinda lang tayo ulit guys. Medyo nahiya naman ako dun sa customer kasi naubutan tayong nagbablog. Mag-observe. Ito yung pangalawa, mag-observe. Mag-observe tayo sa loob ng ating sari-sari store. Magmuni-muni. Umupo tayo sa kabilang side. Pagmasdan natin yung ating mga paninda. Ano na ba ang ubos? Ano na ba ang paubos? At ano ba yung mabenta? Yun. Kailangan kasi talaga natin din na mag-observe. Hindi yung basta nasa tindahan ka, pa cellphone ka lang ng ganyan. Hindi lang about sa paninda ang kailangan nating mag-observe. Mag-observe din tayo sa mga bumibili natin. Mag-observe tayo kung ano yung trending. Mag-observe tayo kung ano yung mabenta sa sari-sari store natin. And mag-check. So, kailangan din natin guys mag-check ng expiration, mag-check ng mga paninda, kung okay ba, or merong mga nabutas ng mga mababait. So, ayun guys, mag-record, mag-observe, at mag-check. Pang-lima, ang benta ng tindahan ay sa tindahan lamang. So, kung magagalaw mo, ibalik mo kung magagalaw mo, diba? Ayun si partner. Ano lulutuin mo? Ay daw, magluluto daw siya, hindi ko narinig. Hindi ko narinig. Ano ba lulutuin? Ha? Bistek. Bistek? So, yun daw ang lulutuin niya. Nakahubad baro pa. So, ayun nga guys. Ang benta ng sari-sari store, ang benta ng tindahan ay para sa tindahan. Kung magagalaw mo, kailangan mong maibalik yan bago ka mamili. Or bago mo kailanganin yung pera na nagalaw mo. So, yun lang. Kailangan nating maging masinop sa pera. Hindi yung kapag may pera kang hawak, 5,000, parang maano yung mata mo, tapos parang may bumubulong sa'yo na, bili kaya ako ng cellphone. Paano kung ibinili mo yun ng cellphone, tapos ang dami na palang kailangan pamilihin sa sari-sari store mo, inuna mong bumili ng cellphone. So, sino maapektuhan? Yung sari-sari store mo. Wala kang madidisplay, walang paninda, walang customer, 'di ba? Walang benta. So, kailangan natin guys pahalagahan yung bawat sentimo, bawat piso, bawat daan-daan, bawat libo-libo sa ating sari-sari store. Kasi mahalaga po yan mga kasari. So, yan lang naman po ang aking
masashare sa inyo, mga kasari, kung paano naging successful yung sari-sari store natin. Yan yung mga diskarte na ginawa ko po dito sa aking tindahan. So, baka may mang-bash na naman dyan. Napaka-basic naman yung binlog mo. Eh, ano naman, huwag ka ditong manood kung lagi ka na lang mang-babash. Meron kasi guys, hindi naman madalas, paminsan-minsan na mga basher tayo. Ayun. Minsan, okay lang naman yung mga ano nila, minsan below the belt. Kaya, naapektuhan din tayo minsan. Minsan sinasagot ko guys. Tulad kanina, meron akong sinagot. Pero yung hindi naman na para makipag-away, nag-explain lang ako. Kasi parang hindi niya pinanood, hindi niya tinapos yung vlog ko. At kung ano-ano lang yung kino-comment niya, na basta, yun guys. Akala kasi nung iba, kilala na nila tayo. Pero hindi naman talaga. Sa vlog lang nila tayo napapanood. Kung mag-judge sila ng tao is, basta na. So, ayun. Kaya, think before you click na lang talaga, mga kasari. So, yun lang guys, ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!